Good afternoon po, Ma'am Maribel. Yes po, good afternoon din po. Paano po nakarating sa inyo itong nararanasan ngayon ni Ma'am Rita? Kasi nakafollow po ako kay Sir Rafi. Nakita ko po yung comment niya doon na yun nga po na humihingi po siya ng tulong kay Sir Rafi Tul po na matulungan po siya na mauwi po dito sa Pinas at may alis po doon sa bahay ng amo niya. Kasi pinipilit po siya ng amo niya na ilipat po sa ibang agency at sa kagustuhan po niya na hindi po siya mailipat, nagkulong po siya sa kwarto. Hanggang ngayon po nasa loob lang po siya ng kwarto. Mag-iisang linggo na rin po siyang hindi kumakain. Maabutan man po siya nung kasama po niya doon na Pinay, sa muli patago pa po. Pero nung nalaman po nung amo niya na hindi po siya, inaabutan po siya nung kasama niya, pinigilan po. Hindi po siya, tapos nakuha na po siya ng inumin doon po sa CR. Ma'am, bakit naman daw po gustong lumipat ni Madam dito sa ibang employer? Nung bago pa lang po siya doon, 1 month, binalik na po siya sa agency nung anak nung amo niya. Ngayon po, ang akala po niya na ililipat po siya sa iba dahil nasa agency na po siya, pero hindi po pala, sinundo po ulit siya nung amo niyang babae, pabalik po doon sa bahay nila. Ayan. Tapos simula po noon, gano'n na po, sinasaktan po siya, pinupukpok po yung ulo niya nung amo niyang babae. Tinitiis niya po yan kasi ang ano niya, gusto niya pong matapos yung kontrata niya kasi kung aalis daw po siya doon nang hindi tapos yung kontrata niya, pababayaran po yung nagastos sa kanya. Ma'am Rita, kamusta po kayo dyan? Ito po ma'am, lumalaban po sa gutom. Oo, ma'am, ano po bang nangyari sa inyo? Bali po, dumating po ako dito sa Riyadh, September 28 po. Katapos, 3 araw pa lang po, sub na po ako sa trabaho. Pero never po ako nagreklamo kasi yung hanap ko po dito, pagpunta ko dito po ay trabaho. Magdidilim na natapos ako maglinis ng bintana po sa labas, akyat baba ng hagdan. Tapos sabi ng kasama ko, halika Ate Rita, pasok ka muna, upo ka muna, kanina ka pa walang pahinga. Pagkaupo po doon sa kwarto po ng nanay ng amo kong babae, dumating po yung kapatid niyang babae. Tapos biglang tinawag yung kasama ko. Pagbalik ng kasama ko, sabi na, nagsasabi yung dalawa na wala ka daw trabaho, yung Syakala daw walang trabaho, andun sa kwarto ni mama nakaupo. Tapos sabi ko, anong walang trabaho? Kakauupo ko lang po. Katapos, yun po, balik po ako ng trabaho, naghahanap po ako ng trabaho. Tapos sabi ko, kinabukasan, ibalik nyo ko sa agency. Kung yan naman lang ang sasabihin nyo sa akin. Tapos yung 3 araw po, hindi po ako inano ng agency na ililipat ng ibang amo kasi wala daw problema sa akin, nasa amo ko daw po. Yung naghatid po sa akin doon sa agency, yung anak po ng amo kong babae. Mahirap po talaga pag first timer ka dito, una-una po yung nagiging problema namin, yung pagsasalita po at pag-intindi ng Arabic. Yung amo ko po, bigla siyang nagagalit kapag hindi ko naiintindihan. Siyempre, iisipin din niya po na baguhan lang po ako, inaaral ko pa po kung anong mga salita, kung anong ibig sabihin, kung ano ang bagay na yun. Tapos, yung mga ilang buwan ako dito, pag nagagalit siya, nung nasa lababo ako, yung kamay niya, dinidiin niya dito sa balikat ko. Ano po ma'am, pag nag-uutos siya, malakas yung busis, hindi makapag-utos na mahinahon. Katapos, hindi ko po alam ma'am kung bakit mainit po yung ulo ng amo kong babae sa akin. Tiniis ko po yan ma'am, 1 taon at 6 na buwan po dahil no choice na po ako. Pero noong Monday po, nasa kusina po kami ng kasama ko. May nakita po ako doon malapit sa lutuan na kaserola na may konting tubig po. As in, hindi po magkakalahating baso kung ibuhos sa baso. Katapos, sabi ko sa kasama ko, hugasan na to siguro kasi madumi mang tubig. Di kinuha ko po yung kaserola, nilagay ko po malapit sa lababo. Tapos biglang pumasok yung amo ko, hinahanap niya. Sabi niya, sino nagkuha ng ano dito? Sabi ng kasama ko, si Ate Rita. Yun, galit na galit siya. Tapos kamay niya, ginanon sa ulo ko, napaganyan yung ulo ko. Sabi ko, hindi na to maganda, sabi ko sa kasama ko. Ma'am, Sabi kayo po ko, ba ay nakapag-report na sa inyong agency, itong Ferrand Human Resources International? Yes po, ma'am. Oo. Ano pong sabi sa Simula inyo? po, ma'am, nung dumating ako dito, nung nagpabalik ako sa agency, 3 araw pa lang po ako, ang dami ko pong chat sa kanila, pero anong sabi ng isang staff sa Ferrand, hindi daw po valid reason yung reklamo ko. Intindihin ko daw po, hayaan ko daw po yung amo ko, magtrabaho daw po ako. Sabi ko, nagtatrabaho po ako ng maayos.
bakit diskontento po ang amo ko sa trabaho ko. Sabi ko, 1 taon at 6 na buwan, tiniis namin yung kinakain namin, ma'am, 2 samuli. Nung una po, binibigyan kami sa umaga 2, sa hapon 2, pero nung tumagal-tagal na, yung 4 na samuli, tag-2 kami ng kasama ko. Ma'am Connie, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Ma'am Connie, ito daw po si Ma'am Rita is bago pa lang, actually kakarating pa lang po ng Riyadh or report na po sa inyo na parang hindi po maganda yung kanyang napuntahang employer at sa katunayan siya nga daw po ay overworked. Ganito yan, ma'am. Actually po, wala po akong na-receive pa galing sa kanya na ganyang complaint. Kapag siya lang, pinagsabi lang talaga siya ng serious problem niya. That's Tuesday lang po, kahit itanong din po sa kanya. Nireplyan ko din po agad at nag-report din po ako sa FRA. Regarding po sa case niya po. Opo. Ano po yung naging progress ng report nyo sa FRA, ma'am? Yung progress po ng FRA, ipuput out po siya doon. Kaya lang, ano pa po sila, inaayos pa po nila yung documents. Then, papauwiin naman din po siya. Opo. Meaning, ma'am, ipupull out, idadala sa accommodation, aayusin ang kanyang papeles at papauwiin, ma'am, ng Pinas. Yes po. Ganun po yung last conversation namin with the FRA. Opo. Kailan, ma'am, tong last conversation na ito? Ano po ba ang tinuturing ninyo na valid reason na sumbong ng OFW bago po tugunan ang kanilang mga problema sa ibang bansa? Siyempre, pagka ganyan po na, na hindi na po maganda yung trato sa kanila ng employer po, so kailangan action na po. Ang party list na masasandalan. Axia yes! Number 68 sa balota. Attorney Malonzo, good afternoon po. Good afternoon, Ma'am Rio. Opo. And kay Rita. Opo, attorney, ano po ba yung pwede nating maitulong dito sa report po? Ito mga sinabi po ng ating OFW na sa Rita, contract violations po yan. Ang mga OFWs po natin dapat binibigyan ng sufficient food provision. And of course, dapat hindi po nila lock. Kasi illegal detention naman po nalalabas na po yan, violation na rin po yan. And then kung sa pagiging overwork na naman po, nakasaad po kasi sa standard employment contract for HSW po no, sa Kingdom of Saudi Arabia na dapat at least meron po silang 8 hours na continuous na rest in a day. So ang ginawa po namin, Ms. Rio, of course, in-engage namin ang kanyang Philippine Recruitment Agency. Tinatawagan po kasi namin niya pag may ni-endorse sa case namin. And then, in-engage na rin po namin ang aming welfare officer po sa OWA Alcobar. So, we're just waiting po for the feedback. Attorney, possible po kaya na ma-pull out din siya? May ma-coordinate na po tayo sa Alcobar? Tatawagan po ng ating OWA officials, MWO officials po, ang kanyang Saudi Recruitment Agency. Okay. Para po itong Saudi Recruitment Agency niya po will be the one to talk to the employer and to pull out po si Rita. Ma'am Rita, narinig po ninyo yon yung sinabi po ni Yes Attorney po. Malonzo? Ikaklaro ko lang po, ma'am, hindi po ako kinulong ng amo ko. Ako lang po ang naglalak ng pinto ko. Simula po nung ginawa nila sa akin nung Sunday na pinabababa po ako ng amo kong lalaki kasi may pupunta daw po dito na taga-agency. Ang sabi, kakausapin daw ako. Pero nung dumating po ang lalaki, pinipilit po akong sumama dahil sabi po ng amo kong lalaki, gusto ko daw po lumipat ng ibang employer. Sabi ko, wala akong sinasabi sa'yo. Ang sabi ko sa'yo, ayaw ko na magtrabaho, iuwi nyo ako o ibalik nyo ko sa agency. Simula po noon, hindi na po ako lumabas ng kwarto ko na andun sila nakikita ko. Bumababa po ako ng second floor, kumukuha po ako ng tubig na hindi po nila ako nakikita. Kasi natatakot na po ako. Sinasabi po ng amo kong babae, wala daw pong problema kung bumaba ako kumain. Pero hindi po ako bumababa, ma'am, kasi natatakot po ako. No, simula po nung ginawa nila sa akin nung Sunday. Ma'am- Bakit nila ako ibibigay sa ibang amo? Ma'am Connie, ito po ba ay coordinated sa inyo na may nagpadala daw po doon ang ating FRA ng representative para i-pull out itong si Ma'am Rita? Wala po, ma'am. Wala po. Tama lang po na si Ma'am Opo, Rita ma'am. ay nagtago sa kanyang kwarto dahil hindi niya alam Opo, ma'am. kung sino tong magpo-pull out sa kanya. Ma'am Rita, rest Yes assured po po. no, na ang MWO, ang OWA po at ang BMW po is on top na po dito sa kaso nyo at ipaprioritize po namin ito. In fact, as we speak po, bago pa po tayo mag-Eric, coordinate na po namin ito sa aming OWA Welfare Officer po.
Kaya hintayin lang po natin yung update at i-update din po namin mismo kayo at ang inyo pong kamag-anak. Pag meron na pong update kaagad, may automatic text update naman po tayo. At patatawagan din namin po kayo sa aming welfare officer para madala po kayo ng inyong agency po sa NWO po, no, sa ating embahada. Thank you so much po. Ma'am Connie, ano po ang counterpart na gagawin po ng ating agency para po matulungan tong si Ma'am Rita? After po nito, ma'am, tatawag po agad kami sa FRA para po i-report po ito. And then, ipiliti po namin talaga na makuha na po siya sa bawat employer niya po. Nasa akin po lahat yung mga conversation yung isang staff nyo sa agency. Ang sinasabi po doon, 1 month po ang ipaghihintay ng pinsan ko at nang hipag ko doon sa Riyadh. Kaya na po nung nabasa ko po yung comment na yun ng pinsan ko dyan sa ni Sir Rafi, agad po akong kinunta ko po yung pinsan ko. Sinasabi nyo po na 1 month ang ipaghihintay niya. Hihintayin nyo pa po ba yung 1 month na yan? Wala na pong kinakain yung pinsan ko doon. Dahil ako po ay nakaranas din ng pang-aabuso sa amo. Kaya ramdam ko po yun. Dati po akong OFW. Ramdam ko po yung hirap ng pinsan ko dyan ngayon sa ibang bansa. Sa Riyadh din po ako nagkaroon ng problema. Yes po, tatawag po kami agad po ito sa FRA. Opo. Ma'am, wag na po nating intayin na kung ano man ang mangyari pa dito sa ating OFW. Napakahirap po sa pamilya na ang kanilang mahal sa buhay ay nanganganib sa ibang bansa. Po, ma'am, yes po. Opo, umaasa po si Idol Rafi sa mabilis ninyong aksyon. Yes po, ma'am. Lakasan mo yung loob mo dyan na andito na. Makakauwi ka na, Day. Oo, te. Lakasan mo lang yung loob mo. Oo, Yun lang. Maraming salamat, te. Kasi ginawa po ng mga kapatid ko po yung lahat namang mathinga nila ng tulong. Kaya nakafollow po ako sa page ni Sir Rafi. Naglakas loob po akong mag-message doon. Kasi wala na rin po akong ibang maisip na paraan kung sino pong makakatulong sa akin. Sa dami ko pong nakita na case na nasusolusyon ni Sir Rafi. Hindi po ako nagdalawang isip. Sabi ko, bahala na to. Yan, ma'am, wag po kayong mag-alala. Ang mga OFW po natin ay isa sa mga priority po ni Idol Rafi. At rest assured, sa tulong po ng OWA, mapapauwi po kayo, ma'am, sa lalong madaling panahon. Ma'am, stay kayo sa line at kakausapin po kayo ni Marnie. Siya po yung nagmo-monitor ng ating mga OFW cases. So, Okay ma'am, po. sa kabilang booth na lang po, Yes, kakausapin po thank kayo you ni po. Marnie para makakuha pa ng ibang... Thank you po. Salamat po. Opo, maraming salamat din, ma'am, sa tiwalang binigay nyo kay Idol Rafi.